Laging ipinagmamalaki ni Carmen Mengay Garcia ang kanyang intuisyon. Sa 17 taong pagtatrabaho sa National Bureau of Investigation, natuto siyang basahin ang mga tao tulad ng isang bukas na libro at napapansin ang pinakamaliit na detalye na nakakaligtaan ng iba. Ngunit ngayong hapon ng taglagas, tila pinabayaan siya ng kanyang propesyonal na kasanayan. Ang biyahe sa trabaho patungong Cebu ay natapos ng 2 araw bago ang itinakdang oras. Ang kaso ng korupsyon sa lokal na pamahalaan ay lumabas na mas simple kaysa sa inakala noong una. Ang mga suspek ay sumuko sa bigat ng ebidensya. Nagpasya si Mengay na huwag tawagan si Daniel Dandan Reyes o ipaalam sa kanya ang kanyang maagang pag-uwi. Gusto niyang sorpresahin ang kanyang asawa na 2 linggo na niyang hindi nakita. Habang umaakyat sa elevator patungo sa ikapitong palapag ng kanilang kondominium sa gitna ng Makati, naiisip niya kung gaano kasaya si Dandan. Marahil ay o-order sila ng pizza, bubuksan ng bote ng alak na itinabi nila para sa isang espesyal na okasyon, at magkakaroon ng isang romantikong gabi na silang dalawa lang. Sa 8 taon ng kanilang kasal, ang mga sandaling iyon ay unti-unting naging bihira. Ang susi ay umikot sa kandado ng halos walang ingay. Hinubad ni Mengay ang kanyang sapatos sa pasilyo at tahimik na naglakad papasok sa apartment. Sa sala, may mahinang ilaw na nakasindi. Sa coffee table, may 2 tasa ng kape na kalahating naiinom at isang walang laman na bote ng puting alak. Kakaiba. Marahil ay inanyayahan ni Dandan ang ilang kasamahan. Kailan babalik ang asawa mo? Isang pamilyar na boses ng babae ang narinig mula sa kusina at si Mengay ay natigilan. Ang boses na iyon ay makikilala niya sa libu-libo. Si Ana Anan Garcia, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, isang pribadong psychologist na itinuturing ang sarili bilang isang guro ng kaluluwa ng tao at nagbibigay ng payo tungkol sa buhay may asawa kahit wala siyang sariling pamilya. Mabagal na naglakad si Mengay patungo sa kusina. Ang kanyang mga hubad na paa ay hindi gumawa ng anumang tunog sa parke. Sa kanyang isip, sunod-sunod na lumitaw ang mga tanong. Bakit narito si Anan? Bakit niya tinawag na asawa? At ang pinakamahalaga, bakit sila umiinom ng alak sa kanyang kawalan? Pagdating sa kusina, si Mengay ay nanatiling hindi gumagalaw sa pintuan. Ang eksena na naglarawan sa kanyang mga mata ay napakabigla na. Sa unang segundo ay tumanggi ang kanyang utak na iproseso ito. Nakatayo si Dandan sa tabi ng refrigerator na nakasuot ng brief na walang pang-itaas at gulo-gulo ang buhok. At si Anan, ang kanyang sariling kapatid na babae, ay nasa tabi ng kalan na nakasuot ng isang garing na terry cloth bathrobe. Ang mismong bathrobe na natanggap ni Mengay bilang regalo sa kaarawan mula mismo kay Dandan. Ang asawa mo, nandito na, sabi ni Mengay sa isang malamig na tono. Mabilis na lumingon si Dandan kaya halos mahulog niya ang bote ng mineral water. Ang kanyang mukha ay agad na namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Si Anan ay nanatiling hindi gumagalaw na may hawak na sandok. Mabagal na tumutulo ang sarsa sa mga tile ng sahig. Mengay, nauutal si Dandan. Hindi ka dapat babalik hanggang Biyernes. Nagbago ang mga plano. Kalmadong sagot ni Mengay. Sinusuri ang eksena na may analytical na tingin. Ang propesyonal na ugali ng pagsusuri sa sitwasyon ay automatikong gumana sa mesa ng kusina. Mga tira ng hapunan para sa dalawa, kandila, napkin, sa lababo, mga plato na may bakas pa ng steak. Hindi ito ang unang pagkakataon, ate. Sinubukan ni Anan na ngumiti ng masaya, ngunit napilitan itong lumabas. Napakagulat. Pinag-uusapan ka lang namin ni Dandan. Oo, narinig ko. Tumawid sa pintuan ng kusina si Mengay. Lalo na't interesado akong marinig ang bagong palayaw. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba. Balisa si Dandan na lumipat mula sa isang paa patungo sa isa pa, malinaw na iniisip kung ano ang sasabihin. Patuloy na hinahalo ni Anan ang sarsa, bagaman matagal na niya itong dapat inalis sa apoy. Mengay, hindi ito ang iniisip mo. Simula ni Dandan. At ano ang iniisip ko? Putol ni Mengay na umupo sa isang upuan. Kalmado ang kanyang boses, halos walang pakialam, ngunit sa loob ay nagpupuyos siya sa galit. Paliwanagan mo ako, mahal kong asawa. Ano ang dapat kong isipin kapag nakita ko ang aking kapatid na babae na nakasuot ng aking bathrobe na nagluluto ng hapunan sa aking kusina habang ako ay nagtatrabaho sa isang business trip? Sa wakas ay pinatay ni Anan ang kalan at lumingon sa kanyang kapatid. Sa kanyang mga pisngi ay may pamumula.
Sa kanyang mga mata ay may kumikinang na parang hamon. Ayaw naming malaman mo sa ganitong paraan, sabi niya, habang inaayos ang sinturon ng kanyang bathrobe. Pero dahil nangyari na ito, hindi pinigilan ni Anan si Dandan. Hindi, hayaan mo siyang malaman ng katotohanan. Patuloy ng kapatid na babae habang itinataas ang kanyang baba. Mahal namin ang isa't isa, Mengay. Mahigit 1 taon na. Dahan-dahang tumango si Mengay, na parang nagtatala ng impormasyon. Sa labas ay nanatili siyang ganap na kalmado. Ngunit sa loob ay may malamig at matalim na bagay na tumagos sa kanyang dibdib. Mahigit 1 taon? Ulit niya. Kung gayon, sa buong panahong ito, habang iniisip kong may pamilya ako, isang kapatid na babae, at isang mapagmahal na asawa, kayo ay naglalaro ng pag-ibig sa aking likod. Nangyari lang. Nagmamadaling sabi ni Dandan habang sinusuot ang isang t-shirt. Hindi namin ito pinlano. Dumating si Anan upang humingi ng payo tungkol sa diborsyo niya kay Miguel. Marami kaming pinag-usapan at nagpa siya kayong hindi ko karapat-dapat malaman ang katotohanan. Bumangon si Mengay mula sa upuan. Pinanatili pa rin ang kanyang panlabas na kalmado. Na ako, bilang isang asawa, ay dapat magtrabaho, kumita ng pera, at hindi magtanong ng mga hindi kinakailangang tanong. Mengay, hindi mo naiintindihan. Simula ni Anan. Mas naiintindihan ko kaysa sa iniisip ninyo, putol ni Mengay sa kanya. Naiintindihan ko na nagpa siya ang aking asawa at kapatid na babae na napakabobo ko para mapansin kung paano nila ako pinagtaksilan, na habang ako ay nagtatrabaho at isinusugal ang aking karera at reputasyon, kayo ay nag-oorganisa ng mga romantikong hapunan sa aking apartment. Tinitigan niya ang kusina, napansin ang bawat detalye. Ang mamahaling alak mula sa kanilang magkasamang stock ni Dandan, ang steak na binibili niya para sa mga espesyal na okasyon, ang mga kandila na ibinigay niya sa kanyang asawa sa kanilang anibersaryo ng kasal. Sabihin ninyo sa akin ng totoo, patuloy ni Mengay, nakahalili sa pagtingin sa kanyang asawa at kapatid. Seryoso ba ito o libangan lamang sa labas ng kasal? Nagkatinginan sina Dandan at Anan. Sa tingin na iyon ay mayroong napakaraming pag-unawa at intimacy na naramdaman ni Mengay na ang lahat ay kumikipot sa loob niya. Sasabihin namin sana sa iyo, mahinang sabi ni Dandan. Pagkatapos ng iyong pagbalik, gusto naming magsalita ng sibilisado. Sibilisadong tao, nanunuya si Mengay. Naiintindihan ko. At ano ang sasabihin mo sa akin? Na kailangan ninyong magdiborsyo? Naglakas loob si Anan at tumingin sa mata ng kanyang kapatid na gusto naming maging magkasama. Opisyal. Tumango si Mengay na parang ito ang pinakakaraniwang impormasyon. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas sa kusina. Mengay. Sandali. Tawag ni Dandan sa kanya. Pag-usapan natin ang tungkol sa... Huminto siya nang hindi lumilingon. Nasabi niyo na ang lahat. Naiintindihan ko na ang lahat. Wala nang kailangan pang pag-usapan. Pero maari nating ayusin ang lahat ng sibilisado. Sa boses ni Anan ay may kawalan ng katiyakan. Isa kang matanda. Lumingon si Mengay at tinitigan ang kanyang kapatid na babae ng matagal at analytical. Tama ka, Anan. Ako ay isang matanda at kaya ayusin ko ang sitwasyong ito bilang isang matanda. Umalis siya sa kusina na iniiwan ng kanyang asawa at kapatid na mag-isa sa kanilang paliwanag at pagbibigay katwiran. Sa sala, huminto si Mengay sa tabi ng bintana at tinitigan ang mga ilaw ng gabi sa Makati. Sa loob ay may kakaibang kawalan, ngunit kasama nito ay dumating din ang pag-unawa. Pagkalipas ng 15 minuto, sumara ang pinto ng pasukan. Umalis na si Anan. Naghihintay sa kanya ang isang taxi sa pasukan. Sa 17 taong pagtatrabaho bilang imbestigador ay hindi na sayang. Alam niya kung paano imbestigahan ang mga krimen, kung paano makahanap ng ebidensya, kung paano dalhin ang mga kaso sa isang lohikal na konklusyon. At ngayon, mayroon siyang bagong kaso sa harap niya. Ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Isang kaso laban sa mga nagtaksil sa kanyang tiwala. Kinabukasan, nagising si Mengay bandang alas. Ais ng umaga. Gaya ng dati, hindi siya hinayaan ng kanyang matagal ng ugali na makatulog ng mas matagal. Kahit na gusto niyang kalimutan at hindi isipin ang nangyari, si Dandan ay nakahiga sa kabilang silid, nakaharap sa dingding. Sa buong gabi ay paikot-ikot siya at bumubuntong hininga.
Ngunit nagpanggap siyang tulog. Tahimik na bumangon mula sa kama, si Mengay ay nagpunta sa banyo. Sa salamin ay nakatingin sa kanya ang isang 36 taong gulang na babae na may mga tamang katangian ng mukha na laging itinuturing na maganda. Maitim na buhok hanggang balikat, kulay abo na mata, maayos na figura. Ngunit ngayon sa refleksyon ay may iba siyang nakita. Isang katigasan sa tingin na hindi niya napansin noon. Habang naliligo, pinag-iisipan niya ang sitwasyon. Ang pagkabigla kahapon ay lumipas, tanging malamig na kalkulasyon na lamang ang natira. Tama si An-An, kailangang kumilos bilang isang matanda, ngunit ang mga matatanda ay hindi kinakailangang magpatawad at kalimutan. Minsan gumagawa sila ng mga desisyon na radikal na nagbabago ng buhay ng lahat ng kalahok sa mga pangyayari. Mag-isa siyang nag-almusal. Hindi lumitaw si Dandan sa kusina, bagaman karaniwan ay laging magkasama silang kumakain bago magtrabaho. Nangangahulugan ito na nahihiya siya o natatakot at tama ang ginagawa niya. Sa administrasyon ng NBI, si Mengay ay lumitaw ng eksakto sa alas 9 ng umaga. Ang kanyang opisina sa ikaapat na palapag ay nakaharap sa patio kung saan lumago ang matatandang puno ng akasya. Ngayon, sa kalagitnaan ng Setyembre, ang kanilang mga dahon ay nagsisimula pa lamang na maging dilaw. Nasilip ni Mengay ang kalihim na si Teresa. Pinapapunta ka ni Ginoong Reyes sa kanya sa alas. She. Sige. Tumango si Mengay habang binubuksan ang computer. Si Ginoong Ignacio Reyes, ang pinuno na nangangasiwa sa kanyang departamento, ay isang lalaking nasa 45 taong gulang, diborsyado na may 2 anak mula sa kanyang unang kasal, prinsipyo, matapat, mahigpit sa sarili, at sa kanyang mga nasasakupan. Laging iginagalang ni Mengay si Ginoong Reyes, pinahahalagahan ang kanyang profesionalismo at katarungan. Eksaktong alas, Chen ay kumatok siya sa pinto ng kanyang opisina. Pasok, sabi ni Ginoong Reyes at itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Kumusta ang biyahe sa Cebu? Sarado ang kaso bago ang itinakdang oras, iniulat ni Mengay na iniabot ang folder ng mga dokumento. Lahat ng akusado ay nagbigay ng testimonya. Ang mga material na ebidensya ay nakolekta. Sa tingin ko, hindi magiging bago ang Disyembre ang paglilitis. Mahusay na trabaho. Tumango si Reyes habang sinisilip ang mga dokumento. Gaya ng dati, lahat ay malinaw at ayon sa batas. Mayroon ka bang mga plano para sa susunod na ilang linggo? Naisip ni Mengay. Opisyal na mayroon siyang 1 linggong bakasyon pagkatapos ng business trip, ngunit ngayon ay hindi niya kailangan ng bakasyon. Kailangan niya ng oras para ayusin ang kanyang personal na buhay. Gusto kong hawakan ang isang seryosong bagay, sagot niya. Marahil ay isa sa mga nakabinbing kaso. Tinaasan ng kilay ni Reyes. Karaniwan, pagkatapos ng komplikadong business trips, ang mga investigador ay naghahanap ng pahinga, hindi ng mga bagong kaso. May isang kaso, sabi niya pagkatapos ng isang sandali. Medyo delikado. Humingi ang Integrated Bar of the Philippines IBP na imbestigahan ang mga reklamo laban sa isa sa kanilang mga miyembro. Inaakusahan ng mga kliyente ang abogado ng panloloko at pangingikil, ngunit kakaunti ang ebidensya sa ngayon at ang tao ay may karanasan, alam kung paano umiwas sa batas. Naramdaman ni Mengay na may pumipitik sa loob niya. Kaya ba ang kapalaran mismo ang nagbibigay sa kanya ng mga pagkakataon? Ano ang apelyido ng abogado? Tanong ni Reyes. Reyes, Daniel Reyes. Pero kung ito ang iyong asawa, nagulat si Reyes. Halos ex-asawa. Sagot ni Mengay na sinisikap na hindi magpakita ng pagkabalisa at ano ang partikular na iniaakusa sa kanya. Tanong ni Reyes. Sobrang pagsingil ng bayarin, pagtatago ng mahalagang impormasyon sa mga kliyente, pagpepeke ng mga dokumento. Sa ngayon ay mga reklamo lamang, ngunit kung makakita ng ebidensya, hinihiling ko na huwag akong ilipat sa kasong ito dahil sa personal na interes. Siyempre, tumango si Reyes. Susuriin natin ito ng may buong mahigpit na batas. Sa pangkalahatan, ang kaso ay nangangailangan ng masusing investigasyon. Hayaan itong hawakan ng investigador na si Ginoong Lopez. Anyayahan mo nga pala siya. Siyempre, sabi ni Mengay nang walang pag-aalinlangan. Sigurado ka? Wala ka bang gusto kong tanungin? Sa huli, ito ang iyong asawa. Bagaman halos ex. Gusto kong tulungan si Ginoong Lopez sa pangangalap ng ebidensya. Wala nang iba. Walang desisyong legal. Bukod pa rito, ang batas ay pantay para sa lahat, ngumiti si Mengay.
Sumang-ayon ang pinuno at si Mengay ay pumunta upang hanapin ang kanyang kasamahan na si Ginoong Lopez. Matapos matanggap ang folder na naglalaman ng mga materyales ng kaso, bumalik si Investigador Rafael Paeng Lopez sa kanyang opisina at nagsimulang pag-aralan ang kaso BLG. BNO 47, Daniel Dandan Reyes, ipinanganak noong 1985, ay sinusundan ng mga reklamo. Maraming reklamo. Inakusahan ng pensyonadong si Valentina Gonzales si Dandan ng paghingi sa kanya ng 200,000 pesos para sa paghawak ng isang kaso ng mana, ngunit nawala niya ito dahil sa hindi maayos na paghahanda ng mga dokumento. Iginiit ng negosyanteng si Sergio Santos na itinago ng abogado ang mahalagang impormasyon tungkol sa posibilidad ng isang out-of-court settlement. Sa tanghalian, tinawagan ni Mengay ang kanyang assistant na si Olga Olgi Ramirez, isang bata at ambisyosong investigador na laging nangangarap ng mga seryosong kaso. Olgi, mayroon akong kawili-wiling gawain para sa iyo, sabi ni Mengay. Kailangan kong mangalap ka ng impormasyon tungkol sa Abogado Reyes. Lahat ng mahahanap mo, mga kasong hawak niya, mga kliyente, mga transaksyong pinansyal. Sa tingin ko, sapat na ang isang linggo. Siyempre, Mengay, tuwang-tuwang sabi ni Olgi, ano ang partikular na hinahanap namin? Teka, hindi ba siya kamag-anak mo? Halos hindi na kamag-anak. Naghahanap kami ng mga paglabag sa batas. Anuman. Kahit ang pinakamaliit ay makakatulong. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa kanyang assistant, kinuha ni Mengay ang telepono at idinayal ang numero ng isang pribadong detektib na nakipagtulungan na siya sa mga mahihirap na kaso. Si Alejandro Alex Ramos ay isang dating operative, alam niya ang kanyang trabaho at marunong magtrabaho ng tahimik. Alex, kailangan ko ng pabor, sabi niya, at striktong kumpidensyal. Nakikinig ako, Mengay. Kailangan kong sundan ng dalawang tao. Alamin ang kanilang pang-araw-araw na gawain, mga lugar na binibisita, mga taong nakikipagkita. Lalo akong interesado sa kanilang magkasamang pagpupulong. Naiintindihan? Mga pangalan Daniel Dandan Reyes at Ana Anan Garcia. Ipadadala ko ang mga larawan at direksyon sa iyo, Mengay. Pero asawa mo yan. Nagulat si Alex. At ano ang deadline? Hindi na, Alex. Deadline isang buwan. Marahil mas maikli, depende sa kung ano ang mahahanap mo. Sige, kung ano ang sasabihin mo. Mga ulat bawat 3 araw. Pagwawasto ni Mengay kay Alex. Ang kasong ito ay maaaring makasama sa mga taong nasa matataas na posisyon. Pagkatapos ng pag-uusap, sumandal siya sa upuan at tumingin sa bintana. Ang mga puno ng akasya sa patio ay tahimik na bumubulong sa kanilang mga dahon, sa kung saan ay nagkakaingay ang isang uwak, isang ordinaryong araw ng trabaho sa isang ordinaryong lungsod. Ngunit para sa kanya, ang araw na ito ay naging simula ng isang bagong buhay. Isang buhay kung saan hindi na siya magiging isang hangal na asawa at isang mapagtiwalang kapatid na babae. Sa gabi sa bahay, sinubukan ni Dandan na kausapin siya habang naghahapunan. Mengay, mga matatanda na tayo. Simulan niya habang balisang hinahalo ang salad gamit ang tinidor. Pag-usapan natin ang sitwasyon ng mahinahon. Ano ang pag-uusapan? Walang pakialam na tanong niya nang hindi lumalayo sa pagbabasa ng mga dokumento. Ikaw mismo ang nagpaliwanag ng lahat ng perpekto kahapon. Mahal ninyo ang isa't isa ng mahigit 1 taon. Gusto ninyong maging magkasama ng opisyal, kaya kailangan ninyo ng diborsyo. Sige, oo, sa prinsipyo. Mukhang hindi sigurado si Dandan, pero gusto kong maghiwalay tayo ng maayos. Walang iskandalo o pagpapalitan ng sisi. Iniiwasan niya ang tingin nito. Seryosong sinusuri ang laman ng kanyang plato. Nang maayos, ulit niya. At paano mo ito naiisip? Well, hatiin ang ari-arian sa kalahati. Walang sinisisi. Magkaibigan pa rin tayo. Lalo nang bumaba ang boses ni Dandan. Sa huli, 8 taon tayong nagsama. Dapat may kahulugan iyon. Siyempre may kahulugan iyon. Tumango si Mengay. Halimbawa, nangangahulugan iyon na nagsinungaling ka tungkol sa iyong nararamdaman sa loob ng 8 taon o kahit sa huling taon habang nakikipagkita ka sa aking kapatid. Hindi ako nagsinungaling. Nagalit si Dandan. Nagbabago lang ang mga tao. Nagbabago rin ang nararamdaman. Naiintindihan ko.
At tungkol sa iyong mga kliyente, hindi ka rin nagsisinungaling o sa kanila din nangyayari na nagbabago ang nararamdaman? Nagulat si Dandan at tiningnan ng kanyang asawa. Ano ang kinalaman ng aking mga kliyente? Wala. Nagkibit balikat si Mengay. Nag-iisip lang ako kung gaano ka katapat sa propesyonal na aktibidad. Kung sa personal na buhay ay pilay ang katapatan, binabantaan mo ako. Sa boses ni Dandan ay may mga tensyonadong tono. Ako? Nagkunwari si Mengay na nagulat. Bakit ko naman gagawin iyon? Kung gusto ko rin naman ng diborsyo ng maayos, ano ang iyong iminumungkahi? Tinitigan siya ni Dandan ng mataman. Ngunit sa kanyang mukha ay wala siyang nabasa maliban sa kalmadong kawalang pakialam. At nagkamali siya dahil sa likod ng kawalang pakialam na iyon ay nakatago ang isang desisyon na magbabago sa buhay ng tatlo. Magpakailanman. Pagkalipas ng 3 araw, sa mesa ni Mengay ay may 2 malalaking ulat. Napakagaling ng trabaho ni Olgie Ramirez. Ang impormasyong nakalap niya tungkol sa propesyonal na aktibidad ni Dandan ay detalyado. Hindi rin nabigo si Alex Ramos. Ang kanyang ulat tungkol sa personal na buhay ng asawa at kapatid na babae ay naglalaman ng maraming kawili-wiling detalye. Isinara ni Mengay ang pinto ng opisina at nagsimulang pag-aralan ang mga materyales. Dahan-dahang lumilinaw ang larawan at ang nakita niya ay lumampas sa lahat ng kanyang inaasahan. Hindi lamang niloloko ni Dandan ang mga kliyente. Ginagawa niya ito ng sistematiko, pinag-iisipan at sa mahabang panahon. Sa huling 3 taon, mahigit 100 kaso ang dumaan sa kanyang kamay at sa hindi bababa sa 30 sa mga ito ay may mga seryosong paglabag, sobrang pagsingil, pekeng sertipiko, pekeng dokumento, pagtatago ng mahalagang impormasyon. Ang ilang kliyente ay nawalan ng kaso dahil sa kanyang kakulangan sa kakayahan o kawalan ng kagustuhang magtrabaho ng tapat, ngunit ang pinakakawili-wili ay nasa bahaging pinansyal. Itinatago ni Dandan ang kita sa Bureau of Internal Revenue BIR, nagtatago ng dobleng accounting. Opisyal na kumikita siya ng halos 1 milyong piso sa isang taon, ngunit sa katotohanan ang kanyang kita ay lumampas sa 10 milyong piso. Ang pagkakaiba ay natatanggap niya ng cash at hindi niya ito idineklara. Ang ulat ng detective ay mas nagpapakita. Sa 3 araw ng pagmamasid, naging malinaw na ang romansa ni Dandan at An-An ay hindi limitado sa pagbisita sa apartment ni Mengay. Nagtatagpo sila sa mamahaling restaurant, nagpupunta sa isang hotel sa labas ng syudad, bumibisita sa mga teatro at eksibisyon. Bukod pa rito, lahat ng gastos ay binabayaran ni Dandan at ang mga halaga ay medyo malaki. Sa 3 araw ay gumastos siya ng halos 100,000 piso sa libangan, ngunit ang pinakakawili-wili ay ang huling bahagi ng ulat. Kahapon ng gabi, nagkita sina Dandan at An-An sa isang real estate agent sa opisina ng isang elite residential complex. Nakita nila ang isang 3 silid-tulugan na apartment na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Tila plano nilang magsama at hindi sila nagtitipid. Sumandal si Mengay sa upuan at ngumiti. Kung gayon, plano na nila ang isang magkasamang kinabukasan gamit ang kanyang pera. Ang apartment na tinitirhan nila ngayon ay nabili pangunahin sa kanyang mga pondo. Nakatanggap si Mengay ng malaking bonus para sa paglutas ng isang komplikadong kaso ng korupsyon sa munisipyo. Noon, si Dandan ay nag-ambag lamang ng ika-4 na bahagi ng halaga ng apartment, bagaman sa mga dokumento ay nakalista sila bilang mga may-ari na may pantay na karapatan. Kinuha niya ang telepono at idinayal ang numero ni Olgie. Makikinig ka, Olgie. Kailangan ko ng mas maraming impormasyon, sabi niya. Hanapin ang lahat ng mga kliyente ni Reyes na hindi nasisiyahan sa kanyang trabaho, lalo na ang mga nagdusa ng material na pagkalugi dahil sa kanyang mga aksyon o kawalang aksyon. Gaano katagal ako mayroon? 1 linggo. At isa pa, alamin mo kung nagsumite siya ng income tax returns sa huling 3 taon. Opisyal. Sige. At kung makakita ako ng kriminal, tawagan mo agad ako. Anumang oras ng araw o gabi, pagkatapos ng pakikipag-usap sa kanyang assistant, tinawagan ni Mengay si Alex Ramos. Alex, napakagaling na trabaho, pasalamat niya. Ipagpatuloy ang pagmamasid. At isa pang pakiusap, alamin mo kung saan kinukuha ni Reyes ang pera para sa ganitong marangyang buhay. Mga restaurant, hotel, apartment na 12 milyon. Ang kanyang opisyal na kita ay hindi sapat para sa gayong paggastos. Naiintindihan.
At kung makakita ako ng seryosong bagay, kung gayon mayroon tayong lahat ng pagkakataon na malutas ang isang krimen, ngumiti si Mengay. Sa gabi sa bahay, si Mengay ay kumilos gaya ng dati. Nagluto siya ng hapunan, tinanong si Dandan tungkol sa trabaho, nagkuwento tungkol sa kanyang mga gawain. Dahan-dahang nakarelax ang kanyang asawa na nagpasya na sumuko ang kanyang asawa sa sitwasyon at handa na para sa isang sibilisadong dibok. Oo nga pala, sabi niya habang inilalagay ang tinidor. Ngayon nagkita kami ng real estate agent. Nakahanap ako ng napakagandang apartment sa isang bagong gusali. 3 silid na may tanawin ng parke. Mahal? Tanong ni Mengay. Well, hindi mura. 5 milyong piso. 5 milyon? Nagkunwari si Mengay na nagulat. May ganoon kang pera. Medyo naguluhan si Dandan. Sa prinsipyo, oo. Kumikita ako ng malaki. At kung ibebenta natin ang ating apartment ay binili pangunahin sa aking pera. Paalala ni Mengay sa kanya. Ikaw ay nagbigay lamang ng ika-4 na bahagi ng halaga, ngunit sa mga dokumento ay nakalista tayo bilang mga may-ari na may pantay na karapatan, reklamo ni Dandan. Nangangahulugan ito na sa diborsyo ay makakatanggap tayo ng pantay na bahagi. Siyempre, sumang-ayon si Mengay. Batas ay batas. Oo nga pala, para kanino mo binili ang bagong apartment? Hindi lang para sa iyo. Namula si Dandan at yumuko ang tingin. Well, si An din ay titira doon. Plano naming magpakasal pagkatapos ng diborsyo. Naiintindihan ko. At makikisali ba siya sa pagbili sa pananalapi? Hindi pa namin napagpasyahan. Mayroon siyang sariling negosyo, ngunit hindi gaanong malaki ang kita. Kaya, aalagaan mo siya gamit ang pera mula sa pagbebenta ng ating apartment? Mengay, bakit mo ako kinukwestiyon na parang investigador? Naiirita na sabi ni Dandan. Nagkasundo tayong ayusin ang lahat ng sibilisado. Patawad. Ngumiti si Mengay. Gusto ko lang intindihin ang sitwasyon. Sa huli, pera ko rin ang pinag-uusapan. Tumango si Dandan, ngunit mukha siyang hindi komportable. At si Mengay sa sandaling iyon ay tuluyang napatunayan ang kawastuhan ng kanyang desisyon. Lunes ng umaga, pumasok si Investigador Rafael Lopez sa opisina ni Ignacio Reyes na may makapal na folder ng mga dokumento. Hinihintay siya ng hepe ng may pagkasabik. Ang mga paunang materyales ng kaso Reyes ay nagdulot ng malakas na impresyon sa kanya. Ano ang mayroon tayo? Tanong niya habang itinuturo ang upuan. Ang buong larawan. Sagot ni Rafael habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. 7 biktima ang handang magpatotoo. Ang kabuuang pinsala ay lumampas sa 8 milyong piso. Higit pa rito, may paglabag sa buwis na nagkakahalaga ng halos 4 na milyon sa loob ng 3 taon. Seryosong pinag-aralan ni Reyes ang mga ipinakitang materyales, mga testimonya ng mga biktima, konklusyon ng mga eksaminasyon, mga dokumentong pinansyal, lahat ay perpektong inihanda, kahanga-hanga, sabi niya sa huli. At paano ang mga ebidensya ng pagpepeke ng mga ginadokumento? Ang eksaminasyon ng mga lagda ay handa na. Sa 3 kaso ay napatunayan ang pagpepeke, sa 2, ang teknikal na pagpepeke ng mga dokumento. Bukod pa rito, mayroon tayong saksi na nakakita kung paano pinalsipikan ni Reyes ang sertipiko ng kita ng isang kliyente. Magaling! Sa tingin ko, maaari tayong maghain ng kahilingan para sa pag-aresto. Kailan kayo magiging handa? Bukas ng umaga, sagot ni Rafael nang walang pag-aalinlangan. Lahat ng dokumento ay handa na. Ang resolusyon ay nabuo. Kung gayon, bukas ng alas, Jens ay magsusumite tayo sa korte, nagpa siya ang piskal. At tandaan, ang kaso ay may malaking epekto. Obligado ang media na magpakita ng interes. Tumango si Rafael at umalis sa opisina ng hepe. Ginugol niya ang natitirang araw sa paghahanda ng mga dokumento para sa korte. Bawat pahina, bawat sertipiko ay maraming beses na sinuri. Kinabukasan ng gabi, gaya ng dati, nagluto si Mengay ng hapunan, nagkuwento tungkol sa trabaho, at nagtanong tungkol sa mga plano ng kanyang asawa. Tuwang-tuwa si Dandan. Kinumpirma ng ahente ng real estate na ang apartment ay akma sa kanila at bukas ay maaari na nilang pirmahan ang paunang kontrata. Isipin mo, ibinahagi niya habang naghahapunan
Ang apartment ay 2 minuto lang mula sa MRT. May parke sa malapit, modernong plano. Tuwang-tuwa si An-An. Napakagaling, ngumiti si Mengay. At kailan ninyo planong lumipat? Sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng diborsyo at ibenta ang apartment na ito. Sa tingin ko, sa loob ng isa at kalahating buwan ay maaayos na ang lahat. Posible na mas maaga, sumang-ayon si Mengay, at sa kanyang boses ay may mga tono na hindi napansin ni Dandan. Kinabukasan ng alas 9, nasa korte na si Rafael Lopez. Ang kahilingan sa pag-aresto ay tatalakayin ng sarado. Alas 9 tatong. Pumasok sa silid si Judge Vasquez. Isang matandang lalaki na may malawak na karanasan sa mga kasong kriminal. Tumayo si Rafael at nagpakilala. Mahal na hukom, hinihiling ko na pag-aralan ang petisyon para sa pagpapatupad ng preventive measure sa anyo ng pretrial detention patungkol kay Daniel Dandan Reyes, na pinaghihinalaan sa paggawa ng mga krimen na itinakda ng Artikulo 159, 327 at 198 ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Natanggap ng hukom ang mga dokumento at sinimulan ang pag-aaral. Napag-aralan na ang mga materyales ng kaso. Inihayag ng hukom pagkaraan ng 20 minuto. Isinasaalang-alang ko ang kahilingan ng investigasyon na may batayan. Ang suspek ay maaaring tumakas o hadlangan ang investigasyon. Isinasaalang-alang ang kanyang propesyonal na kaalaman at mga koneksyon sa legal na komunidad. Bigyan ng kahilingan. Samantala, tinawagan ni Mengay ang hepe ng Economic Crimes Division. Vicente, mayroon tayong court order para sa pag-aresto kay Reyes. Kolektahin ang resolusyon mula kay Investigador Lopez. Iniulat niya, maaari nang isagawa ang pag-aresto. Sige, nasaan siya ngayon? Sa kanyang opisina sa Ayala Avenue. Karaniwan ay nagtatrabaho siya hanggang alas 7 ng gabi. Naiintindihan, lalabas ang grupo sa isang oras. Ibinaba ni Mengay ang telepono at tiningnan ang orasan. Alas 2 ng hapon, 5 oras pa, at si Dandan ay nasa pre-trial detention center, at siya ay nasa bahay. Alas 3 ng hapon, tumawag si Detective Ramos. Mengay, mayroon akong impormasyon tungkol kay Garcia, iniulat niya. Medyo kawili-wili. Nakikinig ako. Nagtatrabaho siya ng walang rehistro. Hindi nagbabayad ng buwis. Ang dokumento ng edukasyon ay peke. Ang mga kursong sinasabing tinapos niya ay hindi kailanman nakita. Bukod pa rito, nakahanap ako ng 3 kliyente na handang magsampa ng kaso laban sa kanya. Bakit? Ang isa ay para sa pagkasira ng pamilya. Pinayuhan niya ang asawa na diborsyuhin ang kanyang asawa dahil sa isang maliit na alitan. Ngayon ay nagsisisi siya, ngunit huli na. Ang ikalawang kliyente, dahil sa maling paggamot ng depresyon, hindi ito saklaw ng kanyang kakayahan. Ang kliyente ay nangangailangan ng tulong medikal. Matapos ang kanyang payo, ang babae ay natapos sa isang psychiatric hospital. Ang ikatlong kaso ay ang pinakaseryoso. Dahil sa kanyang mga rekomendasyon, nawala sa isang ina ang kanyang karapatan sa pagiging magulang. Nakikinig si Mengay at nararamdaman na ang lahat ay lumalamig sa loob niya. Kaya, si An-An ay hindi lamang ang kabit ng kanyang asawa, kundi pati na rin isang charlatan na sumisira sa mga kapalaran ng tao. Napakagaling, Alex. Ihanda ang lahat ng dokumentasyon. Bukas magkikita tayo at pag-uusapan ang mga detalye. Naiintindihan? At isa pa, ngayong umaga ay nagkita sina Garcia at Reyes sa real estate agent. Pumirma sila ng ilang papel. Paunang kontrata ng apartment, paliwanag ni Mengay. Hindi mahalaga. Malapit na silang walang pera para sa gayong pagbili. Alas 9 ng gabi. Si Mengay ay nasa bahay sa kusina, umiinom ng tsaa. Sa totoo lang ay naghihintay siya ng tawag at dumating ito ng eksakto alas 7 ng gabi. Mengay, sigaw sa telepono ang nag-aalalang boses ni Dandan. Inaresto ako. Naririnig mo. Inaresto. Mga walang kabuluhang akusasyon ng panloloko. Ano? Nagkunwari si Mengay na nagulat. Dandan, nasaan ka? Anong nangyari? Nasa pre-trial detention center ako. Binigyan nila ako ng tawag. Mengay, ito ay isang maling pagkaunawa.
Kumuha ka ng pinakamahusay na kriminal na abogado at mabilis. Hindi ako makapag-isip ng normal ngayon at ipagtanggol ang aking sarili. Siyempre, nagmamadaling sabi ni Mengay. Ngayon na mismo ako magsisimulang tumawag. Huwag kang mag-alala, aayusin natin ang lahat. Hindi ko naiintindihan kung ano ang nangyayari. Lalong lumakas ang boses ni Dandan. Anong panloloko? Tapat akong nagtrabaho. Dandan, kumalma ka. Bukas ng umaga pupuntahan kita. Malalaman ko ang lahat ng detalye. Putol ang komunikasyon. Ibinaba ni Mengay ang telepono at sumandal sa likod ng upuan. Ang boses ng asawa, puno ng takot at desperasyon, ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Hayaan siyang maramdaman ngayon kung paano ito kapag gumuho ang karaniwang mundo. Kalahating oras pagkaraan. Tumawag si Anan. Mengay, narinig mo ba? Inaresto si Dandan. Sa kanyang boses ay may histerya. Ano ang gagawin natin? Ulit ni Mengay. Anan, hindi ko naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng tayo. Well, sa ganitong paraan, ikaw ang kanyang asawa. Nauutal ang kapatid na babae. Asawa niya pa rin ako. Malamig na sagot ni Mengay. Ngunit pagkatapos ng eksena sa kusina, wala akong espesyal na obligasyon sa kanya. Mengay, pakiusap, kailangan nating hanapin ang pinakamahusay na kriminal na abogado, magbayad. At bakit hindi ikaw? Nagmamahalan kayo. Gusto mong makasama siya, kung gayon, alagaan mo siya. Wala akong ganoong pera. Ako lang, An-An. At ikaw ay may koneksyon, mga posibilidad. Mayroon ako noon. Pagwawasto ni Mengay, habang itinuturing na asawa ko si Dandan. At ngayon, siya ang iyong lalaki. Kaya ayusin mo ang iyong mga problema sa iyong sarili. Ibinaba niya ang telepono nang hindi man lang nakikinig sa sagot ng kapatid. Ang plano ay gumagana ng perpekto. Si Dandan ay nasa selda, si An-An ay nagpapanik. Panahon na upang lumipat sa ikalawang yugto ng operasyon. Kinabukasan ng umaga, hindi nagpunta si Mengay sa detention center para bisitahin si Dandan, gaya ng ipinangako niya. Sa halip ay nagpunta siya sa Department of Trade and Industry DTI, kung saan naghihintay sa kanya ang isang pulong sa hepe ng departamento. Si Elena Torres ang kausap ng matandang babae na nakasuot ng mahigpit na suit. May impormasyon ako tungkol sa mga paglabag sa larangan ng psikolohikal na pagkonsulta. Nakikinig ako ng mabuti, sagot ng hepe ng departamento habang kumukuha ng notebook. Inilagay ni Mengay sa mesa ang folder ng mga dokumento na inihanda ni Detective Ramos. Si Ana An Garcia ay nagsasagawa ng pribadong practice, nag-aalok ng mga serbisyo bilang psychologist nang walang kaukulang edukasyon at walang rehistrasyon. Peke ang kanyang diploma. Ang mga sertipiko ng pagtatapos ng mga kurso ay peke rin. Hindi siya individual na negosyante o self-employed. Kasabay nito, ang kanyang aktibidad ay nagdulot ng pinsala sa hindi bababa sa 3 kliyente. Seryosong pinag-aralan ni Elena ang mga ipinakitang materyales. Lalong naging mahigpit ang kanyang mukha. Talagang seryosong paglabag, sabi niya. At handa ang mga biktima na magpatotoo? Higit pa sa handa. Isa sa kanila ay naghain na ng reklamo sa pulisya para sa panloloko. Ang iba ay naghihintay sa opisyal na imbestigasyon. Naiintindihan. Magsasagawa kami ng pag-verify ng kanyang aktibidad. Kung makumpirma ang mga paglabag, ipagbabawal ang aktibidad at ililipat ang mga materyales sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Salamat, tumango si Mengay. Kailan maaasahan ang mga resulta? Sa loob ng 1 linggo, maximum. Ang mga ganitong kaso ay binibigyan namin ng prioridad. Paglabas sa DTI, naramdaman ni Mengay ang kasiyahan. Ang isa pang gulong ng makina ng paghihiganti ay gumagana. Malalaman ni An-An sa lalong madaling panahon kung ano ang ibig sabihin ng kumita ng pera mula sa pagdurusa ng iba. Sa trabaho ay naghihintay sa kanya ang balita. Nakakita si Olgie Ramirez ng isa pang biktima, isang binata na nawalan ng mana dahil sa hindi maayos na paghahanda ng mga dokumento ni Dandan. Nawalan ang binata ng apartment na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Handa siyang magpatotoo? Tanong ni Mengay. Higit pa sa handa, sagot ni Olgie. Sa loob ng 3 taon na siyang nagsisikap na maibalik ang hustisya, ngunit walang tagumpay.
Nang malaman niya ang pag-aresto kay Reyes, umiyak siya sa tuwa. Tanghali, tumawag si Detective Ramos. Mengay, may balita ako. Iniulat niya. Si Garcia. Ngayong umaga ay naglakad-lakad siya sa mga opisina ng abogado. Sinubukan niyang maghanap ng tagapagtanggol para kay Reyes. Ngunit sa lahat ng dako ay tumatanggi siya o napakamahal para sa kanya o hindi nila hinahawakan ang mga ganitong kaso. At saan siya kumukuha ng pera? Hindi pa malinaw. Pero may nalaman akong interesante. Kahapon ng gabi ay nakipagkita siya sa isang lalaki sa isang mamahaling restaurant ayon sa pananamit at kilos, mayaman na tao. Nagtalakayan sila ng matagal. Pagkatapos ay binigyan siya ng lalaki ng sobre. Ipagpatuloy ang pagmamasid, utos ni Mengay. At alamin mo kung sino ang lalaking iyon. Naiintindihan. At isa pa, ngayong umaga ay may dumating sa opisina ni Garcia na mga opisyal na may mga dokumento. Mahirap siyang tanggapin. Ngumiti si Mengay. Kung gayon, ang DTI ay nagsimula ng kumilos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Kinagabihan sa bahay, may kumatok. Binuksan ni Mengay at nakita si An-An. Mukhang kakilakilabot ang kapatid, pulang mata, gulo-gulo ang buhok. Mengay, pakiusap, pakinggan mo ako. Pakiusap niya habang pumapasok sa apartment. Pumasok ka, walang pakialam na sabi ni Mengay. Gusto mo ba ng tsaa? Hindi ko kailangan ng tsaa. Umupo si An-An sa sofa at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Mengay, kailangan ko ang tulong mo. Si Dandan ay inakusahan ng mga kakilakilabot na bagay, panloloko, pagpepeke ng mga dokumento. Ito ay walang kabuluhan. At paano mo nalaman na ito ay walang kabuluhan? Tanong ni Mengay ng kalmado. Marahil ay hindi mo lang kilala ng mabuti ang iyong kabit. Napanginig si An-An dahil sa katigasan ng kanyang tono. Mengay, well, ano? Naiintindihan ko na nasaktan ka sa amin, ngunit hindi ito dahilan para maghiganti. Maghiganti? Nagkunwari si Mengay na nagulat. At sino ang nagsabi na naghihiganti ako? Wala akong kinalaman sa pag-aresto kay Dandan, pero ikaw ay isang investigador. Maaari mong alamin kung sino ang humahawak ng kaso. Kausapin sila. An-An, ano ang hinihiling mo? Gusto mo bang gamitin ko ang aking opisyal na posisyon para ipagtanggol ang isang tao na niloloko ako kasama ang sarili kong kapatid? Umiyak si An-An. Mengay, alam kong nagkamali kami, ngunit ayaw naming saktan ka. Naging ganito lang. Sa aking kama, gamit ang aking bathrobe, gamit ang aking pera, enumerasyon ni Mengay. Napakakiligan, ibabalik namin ang lahat ng pera. Mabilis na nagsalita si An-An. Sa oras na makalabas si Dandan, babayaran namin ang lahat at hindi namin ibebenta ang apartment. Mapupunta ito sa iyo. Napakagaling mo naman, nanunuya si Mengay, lalo na't ang apartment ay binili pangunahin sa aking mga pondo. Mengay, pakiusap. Lumuhod si An-An sa harap ng kanyang kapatid. Handa akong gawin ang lahat. Lalayuan ko siya. Mawawala ako sa kanilang buhay. Tulungan mo lang siya. Tinitigan ni Mengay ng mataman ang lumuluhod na kapatid. Sa kanyang mga mata ay wala ni awa ni simpatya, tanging malamig na kalkulasyon. Huli na, An-An, kalmadong sabi niya. Pinili mo na. Ngayon ay mamuhay ka sa mga kahihinatnan. Mengay. Pero kapatid mo ako. Ako lang, An-An. Dugo ng iyong dugo. Dugo ng aking dugo ay hindi makikisama sa asawa ng kapatid. Hindi tinatawag na asawa ang kapatid. Ang dugo ng aking dugo ay hindi plano na manirahan sa perang kinita ng kapatid. Sinubukan ni An-An na sabihin ang isang bagay, ngunit pinutol siya ni Mengay. At isa pa, mahal kong kapatid, oras na para isipin mo hindi lang ang kabit. Ngayon ay may dumating sa iyo mula sa DTI, hindi ba? Sinuri nila ang iyong aktibidad dahil malapit na ring dumating ang iba pang organisasyon at pagkatapos ay mauunawaan mo na nagsisimula pa lang ang iyong mga problema. Namutla ang mukha ni An-An. Ikaw ang nagsumbong sa akin. Ginagawa ko ang aking tungkulin, mamamayan, sagot ni Mengay. Inilalahad ko ang mga paglabag sa batas at ang pagiging kilala ng mga lumalabag sa akin ay simpleng pagkakataon lamang. Dahan-dahang tumayo si An-An mula sa pagluhod.
Sa kanyang mga mata ngayon ay hindi pagmamakaawa, kundi galit. Kaya, nagpa siya kang sirain kami. Galit niyang sabi. Bakit? Dahil naglakas loob kaming magmahal? Dahil nagpa siya ka na napakabobo ko para mapansin ang iyong laro. Sagot ni Mengay. Dahil nagplano kang manirahan sa aking gastos. Dahil itinuring mo akong isang asawa na magtatrabaho at hindi magtatanong. Hindi namin sinabi iyon, sabi ni An-An. Narinig ko ang bawat salita ninyo sa kusinang iyon at maniwala ka sa akin. Marami akong naintindihan tungkol sa inyong mga plano at opinyon tungkol sa akin. Lumabas si An-An, ngunit sa pintuan ay lumingon siya. Pagsisisihan mo ito, Mengay. Kapag nag-iisa ka, walang pamilya, walang malalapit na tao, pagsisisihan mo. Posible. Sumang-ayon si Mengay. Pero kahit papaano, ay malalaman kong nanaig ang hustisya. Pagkatapos umalis ng kanyang kapatid, naglagay si Mengay ng alak at umupo sa tabi ng bintana. Sa labas ay madilim na. Sa mga bintana ng mga kalapit na gusali ay nagsisindi ang mga ilaw. Sa kung saan doon ang mga tao ay naghahapunan. Nanonood ng telebisyon, nakikipag-ugnayan sa mga pamilya, at siya ay nakaupo ng mag-isa na nagpaplano ng susunod na hakbang ng kanyang paghihiganti. Bukas ay ihaharap kay Dandan ang akusasyon. Sa susunod na araw ay darating kay An-An ang utos ng pagbabawal ng aktibidad at sa loob ng isang linggo ay mauunawaan nilang dalawa na nagkamali sila ng babae. Kinabukasan, sa opisina ni Investigador Lopez, nagaganap ang paglalahad ng akusasyon kay Daniel Reyes. Nakaupo siya sa upuan, namumutla at may madilim na eyebags. Malinaw na hindi nakabuti sa kanya ang gabi sa selda. Daniel Dandan Reyes, simula ng investigador sa opisyal na tono. Ikaw ay inakusahan sa paggawa ng mga krimen na itinakda ng ikaapat na bahagi ng Artikulo 159, unang bahagi ng Artikulo 327, at unang bahagi ng Artikulo 198 ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Tahimik si Dandan na nakikinig ng mataman. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang abogado, isang kabataan mula sa legal na kumpanya na malinaw na hindi gaanong masigasig na ipagtanggol ang isang kasamahang manloloko. Ayon sa mga materyales ng kaso, patuloy ng investigador, habang binabasa ang resolusyon ng akusasyon, ikaw ay sistematikong nanaloko ng mga kliyente sa pamamagitan ng sobrang pagsingil ng halaga ng mga serbisyo, pagtatago ng mahalagang impormasyon, pagpepeke ng mga dokumento. Ang kabuuang pinsala ay nagkakahalaga ng 8,400 piso, walang kabuluhan. Sa wakas ay nagsalita si Dandan. Tapat akong nagtrabaho. Lahat ng aking mga kliyente ay nasisiyahan. 7 biktima ang handang magpatotoo laban sa iyo. Mayroon tayong mga konklusyon ng mga eksaminasyon na nagpapatunay sa pagpepeke ng mga dokumento at gayon din ang datos tungkol sa iyong mga nakatagong kita. Lalo pang namutla si Dandan. Nerbiyos na umubo ang abogado ni Dandan. Mahabang tiningnan siya ng investigador, si Reyes ay inakusahan ng mga seryosong krimen. Mayroon kaming hindi matatawaran na ebidensya ng kanyang pagkakasala. Ipapataw ang pag-embargo sa kanyang ari-arian bilang bahagi ng preventive measures, iniulat ng investigador, kabilang ang apartment, kotse, pondo sa mga account. Mabilis na nagsusulat ang abogado sa notebook. Malinaw na naiintindihan niya na seryoso ang kaso at halos walang posibilidad ng pagtatanggol. At ngayon, patuloy ng investigador, lalabas tayo sa interogasyon. Kinikilala mo ba ang iyong pagkakasala sa mga akusasyon? Hindi, sigaw ni Dandan. Hindi ako nanloloko. Lahat ito ay paninirang puri. Sige, pagkatapos ay susuriin natin ang bawat episode ng Hiwalay. Magsimula tayo sa kaso ni Garcia Valentina. Tumagal ng 4 na oras ang interogasyon. Sa bawat bagong dokumento, sa bawat testimonya, nawawala ang kanyang kumpiyansa. Sa dulo ng interogasyon, nakaupo siya ng nakayuko. Paminsan-minsan ay nagbubulungan ng kung ano tungkol sa kanyang kawalang sala. Sa ngayon, sapat na. Anunsyo ng investigador habang isinasara ang folder. Mga gwardya, dalhin ang akusado. Kinagabihan. Sa bahay ni Mengay ay tumawag ang telepono. Tumawag ang kanyang ina. Mengay, ano itong naririnig ko? Sabi niya na nag-aalala. Umiiyak si An-An, nagkukuwento ng mga kakilakilabot tungkol sa pag-aresto kay Dandan. Ma, opisyal na impormasyon iyan, sagot ni Mengay.
Hindi ko ito maaaring ikomento. Pero asawa mo siya. Paano mo siya hahabulin? Ex-asawa. Maghihiwalay na kami. Magdidiborsyo? Sigaw ng ina. Mengay, anong nangyari? May sinasabi si An-An na hindi ko maintindihan. Ang nangyari ay mahigit 1 taon nang magkasama sina Dandan at An-An nang palihim sa akin at ako, bilang isang hangal, ay walang napapansin. Pagkatapos ay mahinang tanong ng ina, An-An, kasama ang iyong asawa. Totoo ba? Totoo ma. Ako mismo ang nakakita sa kanila. Diyos ko, bulong ng ina. At ano na ngayon? Ngayon, bawat isa ay makakatanggap ng nararapat sa kanya. Matatag na sagot ni Mengay. Hindi ko nabalak manahimik at magtiis, pero kapatid mo si An-An. Kapatid ko siya, at ang mga kapatid ay hindi nakikipagtalik sa mga asawa ng kanilang mga kapatid. Pagkatapos ng pag-uusap sa ina, naramdaman ni Mengay ang kakaibang kawalan. Ang pamilya ay tuluyang nasira, ngunit may iba siyang pagpipilian. Magpatawad at kalimutan, magpanggap na walang nangyari. Hindi. Ang mga ganitong bagay ay hindi pinapatawad at dadalhin niya ang bagay hanggang sa dulo, sa anumang halaga. 1 linggo pagkaraan, natanggap ni An-An ang opisyal na utos ng pagbabawal ng psikolohikal na aktibidad. Sa parehong araw, dumating sa kanyang bahay ang mga opisyal ng pulisya na may warrant ng paghahanap. Alam ito ni Mengay mula kay Detective Ramos na nagpatuloy sa pagmamasid. Kinumpiska ang computer, mga dokumento, mga recording ng kliyente, iniulat niya sa telepono. Agresibong kumilos si Garcia. Sumisigaw ng kung ano tungkol sa sabwatan at paghihiganti. Nagtipon ang mga kapitbahay upang panoorin ang palabas. At paano ang kanyang mga kliyente. 3 na ang naghain ng reklamo sa pulisya. Ang ika-4 ay naghahanda. Mas seryoso ang kanyang mga problema kaysa kay Reyes. Sige, ipagpatuloy ang pagmamasid, naiintindihan. At isa pa, ang lalaking iyon na nakipagkita sa kanya sa restaurant. Nalaman ko kung sino siya. Ang kanyang ex-asawa, si Miguel Garcia. Mukhang humingi siya ng pera. Kawili-wili. At binigyan niya? Tila hindi. Pagkatapos ng pakikipagkita sa kanya, dumiretso siya sa isang abogado. Marahil ay nagpasya siyang protektahan ang kanyang sarili. Ngumiti si Mengay. Kung gayon, maging ang ex-asawa ay ayaw makialam kay An-An, matalinong lalaki. Sa parehong araw, ay nakatanggap siya ng balita na nagdulot sa kanya ng espesyal na kasiyahan. Tinawagan siya ni Ignacio Reyes sa kanyang opisina na may komunikasyon tungkol sa promosyon. Mengay, sabi niya ng formal, ang iyong trabaho sa kaso na nalutas mo sa business trip ay nagdulot ng impresyon sa pamunuan. Ganitong pagkamasinop, ganitong pagiging prinsipyo. Trabaho ko po yan, Ginoong Reyes. Mapagpakumbabang sagot ni Mengay. Precisely kaya inaalok ka ng posisyon ng senior investigator sa mga kasong lalo na mahalaga, na may kaukulang pagtaas ng suweldo at pagpapalawak ng mga kakayahan. Naramdaman ni Mengay ang pagdagsa ng damdamin. Sa isang bagay man lang ay suwerte siya, na ito ay sa trabaho. Nagpapasalamat ako sa tiwala, sabi niya. Hindi ko kayo bibiguin. Hindi ako nag-aalinlangan. At isa pa, marahil ay hindi ito ganap na angkop, ngunit kung makakahanap ka ng oras, marahil ay maaari tayong maghapunan ng magkasama, pag-usapan ang mga bagong kaso, mga plano. Tinitigan ni Mengay ng mataman ang hepe. Si Ignacio Reyes ay isang kaakit-akit na lalaki, matalino, may prinsipyo at ang mahalaga, walang asawa at may gusto. Ngumiti siya. Kailan ka ba libre? Bukas ng 1. Alam ko ang isang mahusay na restaurant malapit dito. Sige, paglabas sa opisina ng piskal, naramdaman ni Mengay na siya ang reyna ng mundo. Ang karera ay umakyat, ang personal na buhay ay umayos, at ang mga kaaway ay nakakuha ng kanilang nararapat. Ano pa ang kailangan para sa kaligayahan? Sa gabi sa bahay ay may tumawag. Tumawag ang abogado ni Dandan. Mengay, sabi niya sa pagod na boses. Hiniling ng aking kliyente na ipaabot sa iyo ng personal na gusto niyang makipagkasundo sa investigasyon. Handa siyang tanggapin ang bahagyang pagkakasala kapalit ng pagpapababa ng parusa. Anong bahagi ng pagkakasala ang handa niyang tanggapin?
Tanong ni Mengay sa tono ng negosyo. Paglabag sa buwis at maling paghawak ng ilang kaso, ngunit tinatanggihan niya ang panloloko at pagpeke ng mga dokumento. Kulang. Mayroon kaming ebidensya ng lahat ng yugto. Kung gusto niya ng kasunduan, kilalanin niya ang lahat ng babuo. Natatakot siya na matanggap ang pinakamataas na parusa. Takot siyang walang kabuluhan. Sa buong pagkilala ng pagkakasala at kabayaran ng pinsala, maaari siyang umasa sa pagpapatawad ng korte. At anong termino ang iyong tinatantya? 50 taon sa maagang conditional release sa loob ng 3 taon na may mabuting pag-uugali, sabi ng abogado. Sige, ipaparating ko ang iyong mga salita. Sa tingin ko bukas ay magpapasya na siya. Pagkatapos ng pag-uusap, naglagay si Mengay ng kape na may gatas at lumabas sa balkonahe. Ang Makati ay kumikinang sa mga ilaw, sa kung saan sa ibaba ay dumadaloy ang karaniwang buhay. At dito, sa ikapitong palapag, isang babae na 1 buwan na, ang nakalipas ay itinuturing na isang hangal na asawa, ay namamahala sa mga kapalaran ng mga nagtaksil sa kanyang tiwala. Bukas, malamang naaaminin ni Dandan ang kanyang pagkakasala. Si An-An ay malapit ng magbayad para sa ilegal na aktibidad, at si Mengay ay nakatanggap ng promosyon at posibleng magsisimula ng isang bagong relasyon sa isang karapat-dapat na lalaki. Ang hustisya ay isang magandang bagay, lalo na kapag ikaw mismo ang nagbibigay nito. Ang tanghalian kasama si Ignacio Reyes ay napakasarap. Pinili nila ang isang komportable na restaurant sa makasaysayang sentro ng Makati, kung saan nananaig ang kapaligiran ng matandang intelektual. Magaan at kawili-wili ang pag-uusap. Pinag-usapan nila ang mga komplikadong kaso, mga plano sa propesyon, mga libro, teatro. Alam mo, Mengay, sabi niya habang umiinom ng kape, matagal ko nang inoobserbahan ang iyong trabaho. Ang ganitong pagiging prinsipyo at katapatan ay bihira mong makita, lalo na sa ating panahon. Isinasaalang-alang ko lamang na ang batas ay dapat pantay para sa lahat, sagot ni Mengay. Anuman ang personal na relasyon o sitwasyon, iyon mismo ang dahilan kung bakit ang iyong huling kaso ay nagdulot ng ganoong impresyon sa pamunuan. Nalutas ito ng napakagaling at propesyonal. Oo nga pala, kumusta ang iyong mga usapin sa pamilya? Ang diborsyo ay formal na natapos kahapon, sabi ni Mengay. Tumango si Ignacio Reyes. Naiintindihan ko kung gaano kahirap ang pagtataksil ng mga malalapit na tao. Ako mismo ay dumaan sa katulad na bagay at ngayon ay hindi ka nagsisisi. Mas mainam na malaman ang katotohanan kaysa mabuhay sa mga ilusyon. At ikaw? Pinag-isipan ni Mengay. Nagsisisi ka ba sa pagsira sa buhay ni Dandan at An-An? Sa pagiging walang pamilya? Alam mo, sabi niya sa huli, nararamdaman ko ang ginhawa na parang nawalan ako ng mabigat na pasanin. Mga taon ng kasinungalingan, pekeng relasyon, pagpapanggap. Ngayon ay sa wakas, ay maaari na akong maging sarili ko. At sino ka talaga? Tanong ni Ignacio, nang may interes. Isang babae na hindi magpapaloko, na pinahahalagahan ng katapatan higit sa lahat at handang lumaban para sa hustisya sa lahat ng legal na paraan. Ngumiti si Ignacio. Gusto ko ang pilosopiyang iyon at gusto kita, Mengay. Kung papayagan mo ako, gusto kitang anyayahan ng mas madalas. Hindi lang para sa mga usapin sa trabaho. Napakasaya, sagot ni Mengay. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ang kanyang ngiti ay totoo. Kinagabihan sa bahay ay nakatanggap siya ng tawag mula sa abogado ni Dandan. Tinanggap ni Reyes ang iyong mga kondisyon. Iniulat niya. Kumpletong pagkilala sa pagkakasala, kabayaran sa pinsala, pakikipagtulungan sa investigasyon. Napakagaling. At isa pa, humihingi siya ng personal na pakikipagkita sa iyo. Gusto niyang magpaliwanag. Nag-isip si Mengay. Sa prinsipyo, may karapatan si Dandan doon, at siya mismo ay nagtataka kung ano ang sasabihin niya. Sige, bukas pagkatapos ng formal na pagkilala. Kinabukasan, naganap ang pulong sa opisina ng investigador. Si Dandan ay mukhang pagod. Ang buhay sa detention center ay nagpakita sa kanyang hitsura. Humina siya, mukhang nanlulumo. Sa kanyang mga mata ay wala na ang dating kumpiyansa sa sarili. Mengay, sinimulan niya nang lumabas ang abogado at ang investigador sa opisina. Gusto kitang hingan ng tawad. Bakit? Eksakto. Malamig na tanong ni Mengay. Para sa lahat.
para sa pagtataksil, para sa kasinungalingan, para sa pagmamaliit sa iyo. Akala ko hindi mo malalaman o magbibigay ka na lang. Magbibigay loob na ang aking asawa ay nakikipagtalik sa aking kapatid gamit ang aking pera? Nanunuya si Mengay. At bukod pa riyan, nagnakaw ka sa mga kliyente. Yumuko si Dandan tungkol sa mga kliyente. Nagumpisa siya nang hindi gaanong halata. Una, maliit na sobrang singil. Pagkatapos ay lalo nang lumalaki. Hindi ko akalaing ganoon kaseryoso. 8 milyong pinsala ay hindi seryoso? Ibabalik ko ang lahat. Ibenta ko ang bahay sa probinsya, ang kotse, lahat ng mayroon ako. Ang bahay sa probinsya at ang kotse ay nakumpiska na bilang material na ebidensya. At pera, ayon sa mga sertipiko, halos wala kang pera. Lalong lumunok si Dandan. Mengay, naiintindihan ko na wala akong karapatang humingi pero marahil ay maaari kang mag-intercede para mapagaan ang sentensiya. Matagal siyang tinitigan ni Mengay ng tahimik. Ang lalaking ito ay ang kanyang asawa sa loob ng 8 taon. Minahal niya ito, pinagkatiwalaan, gumawa ng mga plano kasama niya at siya ay pinagtaksilan nito. Dandan, sabi niya sa wakas, gagawin ko ang lahat ng itinakda ng batas. Ngunit ang pag-asa ng indulhensiya dahil sa ating nakaraang relasyon ay hindi nararapat. Kung gayon, hindi mo ako mapapatawad kailanman. Ang pagpapatawad ay personal na usapin ng bawat isa, at ako ay narito bilang kinatawan ng batas, at ang batas ay paulit-ulit mong nilabag. Tumango si Dandan, naiintindihan na ang karagdagang pagmamakaawa ay walang saysay. At kumusta si An-An? Tanong din niya. May hiwalay siyang kaso. Sagot ni Mengay sa opisyal na tono. Iligal na aktibidad ng negosyo. Panloloko. Ang mga kinauukulang ahensya ang humahawak. Diyos ko, bulong ni Dandan. Nasisira namin ang lahat ng napakabobo. Hindi kayo nasisira, kundi ipinakita ang inyong tunay na mukha, pagwawasto ni Mengay. At dahil doon, walang sinuman ang masisisi maliban sa inyong sarili. Pagkatapos umalis ni Dandan, naramdaman ni Mengay ang kakaibang kawalan. Ang paghihiganti ay natapos na. Ang hustisya ay nanaig, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi ito kasing saya tulad ng inaasahan. Gayunpaman, ito ay lilipas. Ang mahalaga ay hindi na niya papayagan ang sinuman na manloko sa kanya, at ang bagong buhay na nagsisimula bukas ay itatatag sa mga prinsipyo ng katapatan at paggalang sa isa't isa. At nangako si Ignacio Reyes na ipapakita sa kanya ang isang bagong palabas sa teatro sa katapusan ng linggo. Ang buhay ay nagpapatuloy. Pagkalipas ng 3 buwan, nalaman ni Mengay mula kay Lopez ang sentensiya ni Dandan. Binigyan siya ng 5 taon na pagkakakulong na may pagsasagawa sa isang general confinement colony, buong kabayaran ng pinsala, at pagkakait ng karapatang mag-practice ng abogasya sa loob ng 7 taon. Nakatanggap si An-An ng 3 taong conditional at multa na 200,000 piso. Nagtatrabaho ngayon ang kapatid na babae bilang isang sales lady sa isang tindahan ng kosmetiko at halos hindi makapagbayad ng mga bayarin. Tapos na ang lahat. Nanaig ang hustisya. Ngunit kasama ang damdamin ng kasiyahan ay dumating din ang pag-unawa. Ang nakaraang buhay ay nanatili sa nakaraan magpakailanman. Sa labas, hinihintay ni Mengay si Ignacio Reyes. Sa loob ng 3 buwan, naging mas malapit at seryoso ang kanilang relasyon. Siya ang eksaktong lalaking laging gusto niyang makasama. Tapat, may prinsipyo, na gumagalang sa kanya bilang isang tao at propesyonal. Maghapunan tayo? Tanong niya habang niyakap siya. Oo, sagot ni Mengay na nakangiti. Kumusta ang pakiramdam mo? Alam mo, sabi niya sa huli, nararamdaman kong malaya ako sa unang pagkakataon sa maraming taon. Talagang malaya. Mula saan? Mula sa mga ilusyon, mula sa mga kasinungalingan, mula sa mga taong itinuring akong mahina at walang muwang. Ngayon, alam na ng lahat na hindi ako dapat paglaruan. Ngumiti si Ignacio. At tama sila. Oo nga pala, may balita ako para sa iyo. Ikaw ay inirekomenda para sa posisyon ng Assistant Director ng Investigation Department. Nagulat si Mengay. Seryoso? Ganap. Ang iyong trabaho sa mga kasong may malaking epekto ay nagdulot ng impresyon sa mataas na pamunuan. Isang investigador, bata,
may prinsipyo, hindi masusuhulan, iyon mismo ang kailangan ngayon ng sistema. At hindi ka ba tutol? Tanong ni Mengay. Sa kabaligtaran, ipinagmamalaki kita. At bukod pa riyan, mga profesional tayo. Alam nating paghiwalayin ang trabaho at personal na buhay. Naglakad sila sa kalye, magkatabi, at naiisip ni Mengay kung paano nagbago ang kanyang buhay sa mga buwang ito. Ang dating Mengay, na sa loob ng 8 taon ay nabuhay sa isang mundo ng mga ilusyon, ay namatay sa kusinang iyon nang ipagkanulo siya ng mga pinakamalapit na tao at tinawag siyang asawa. At ipinanganak ang isang bagong Mengay, malakas, independent, na hindi pumapayag sa kasinungalingan o pagtataksil. Mengay, sabi ni Ignacio, habang humihinto. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Nakikinig ako. Kung kailanman ay lokohin mo ako o ipagkanulo ang aking tiwala, alam mong makakahanap ako ng paraan upang parusahan ka. Sa legal na paraan, ngunit parusahan ka. Seryosong tiningnan siya ni Ignacio. Naiintindihan ko na iyon mula sa unang araw na nagkakilala tayo. Sabi niya. At alam mo kung ano. Gusto ko, gusto ko ang isang malakas na babae na alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Kung gayon, mayroon tayong lahat ng posibilidad na bumuo ng tapat na relasyon, ngumiti si Mengay. Nagpatuloy sila sa paglakad patungo sa kotse at mental na sinuri ni Mengay ang nangyari. Natapos ang paghihiganti, nanaig ang hustisya. Nagsimula ang bagong buhay. Si Dandan ay maglalagi ng ilang taon sa bilangguan, nagpapagalagala sa kanyang mga ginawa. Nawalan si An-An ng propesyon at reputasyon, nagtatrabaho ng kaunting sahod at araw-araw ay naaalala ang kanyang pagtataksil. At siya, si Carmen Mengay Garcia, ay nakatanggap ng promosyon, respeto mula sa mga kasamahan, bagong pag-ibig at ang pangunahing pag-unawa sa kanyang sariling lakas. Wala nang maglalakas loob na tawagin siyang asawa. Wala nang magtatangkang tratuhin siya bilang isang walang muwang na babae na maaaring lokohin ng walang pananagutan. Sa gabi, sa bagong apartment na binili niya mula sa pagbebenta ng kanyang dating tahanan, si Mengay ay nakatayo sa tabi ng bintana at tinitigan ang mga ilaw ng Makati. Ang buhay ay umayos. Nagdudulot ng kasiyahan ng trabaho. Ang relasyon nila ni Ignacio ay maayos na lumalago. Matatag ang sitwasyong pinansyal. Ang tanging bagay na kung minsan ay nagpapadilim sa kanyang kalooban ay ang mga iniisip tungkol sa pamilya. Halos hindi na nakikipag-usap ang ina niya pagkatapos ng paglilitis kay An-An. Inakala niyang masyadong malupit si Mengay sa kanyang kapatid, ngunit hindi nagsisi si Mengay sa kanyang pinili. Si An-An mismo ang pumili ng kanyang landas nang magpasya siyang sirain ang pamilya ng iba at kumita ng pera mula sa pagdurusa ng tao. Tumawag ang telepono. Ignacio, kumusta? Mahal, sabi niya sa mainit na boses. Kumusta ang mga bagay-bagay sa bahay? Lahat ay mahusay. Iniisip ko ang ating pag-uusap ngayon. Tungkol sa aling bahagi ng pag-uusap. Tungkol sa posisyon ng assistant director. Talaga bang naniniwala ka na makakaya ko? Walang duda. Kinaya mo ang isang mas komplikadong gawain. Inayos mo ang iyong sariling buhay. At iyon ay mas mahirap kaysa sa pamamahala ng isang departamento. Ngumiti si Mengay. Laging nakakahanap si Ignacio ng tamang salita. Oo nga pala, patuloy niya. Mayroon akong mungkahi. Sa susunod na katapusan ng linggo, lumabas tayo ng syudad. May lugar akong gusto kong ipakita sa'yo. Anong lugar? Makikita mo. Ito ay sorpresa. Pagkatapos ng pag-uusap, naglagay si Mengay ng isang baso ng alak at umupo sa kanyang paboritong upuan sa tabi ng bintana. Hawak niya ang isang libro na ibinigay sa kanya ni Ignacio, isang koleksyon ng mga kasabihan tungkol sa hustisya. Ang isa sa mga quote ay lalong nakaimpluwensya sa kanya. Ang hustisya ay kapag ang bawat isa ay nakakakuha ng kanyang nararapat. Si Dandan ay nararapat sa bilangguan para sa kanyang mga krimen. Si An-An ay nararapat sa kahihiyan para sa pagtataksil at pandaraya. At siya, si Mengay, ay nararapat sa kaligayahan para sa katapatan at prinsipyo. Lahat sa mundong ito ay may presyo. Ang presyo ng pagtataksil ay kalungkutan at parusa. Ang presyo ng katapatan ay respeto at tagumpay. Ang presyo ng paghihiganti ay panloob na kasiyahan at kapayapaan. Hindi siya nagsisisi sa anumang bagay. Kahit na inalok siya na bumalik sa nakaraan
at baguhin ang kanyang mga desisyon, tatanggihan niya. Dahil ngayon alam niya na umiiral ang hustisya, ngunit minsan ay nangangailangan lamang ng tulong upang magkaroon ng katuparan. Sa labas ng bintana ay kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Makati, sa kung saan sa ibaba ay nagmamadali ang mga tao sa kanilang mga gawain. Sa kung saan ay nagpasya ang mga kapalaran, nagplano, gumawa ng mga pagkakamali, at dito, sa mainit na apartment sa ikalabindalawang palapag, isang babae na natuto na huwag magpatawad sa mga pagtataksil ay nagpaplano ng kanyang masayang kinabukasan. Isang kinabukasan na walang kasinungalingan, walang ilusyon, walang mga taong itinuring siyang mahina at sa tabi ng isang lalaki na pinahahalagahan ang kanyang lakas at prinsipyo. Isang kinabukasan na binuo sa matibay na pundasyon ng hustisya at paggalang sa isa't isa. Itinaas ni Mengay ang kanyang baso sa kanyang labi at mental na bumigkas ng isang toast sa hustisya at para sa bawat tao na nakakakuha ng eksakto kung ano ang nararapat sa buhay. Ang alak ay napakasarap, mamahalin, matagal nang itinatago, na may mayaman na lasa, tulad ng kanyang bagong buhay na nagsisimula pa lamang. Kinabukasan ay naghihintay sa kanya ang isang bagong araw ng trabaho, mga bagong kaso, at mga pagkakataon upang patunayan na ang hustisya ay hindi lamang isang magandang salita mula sa aklat ng batas, kundi isang tunay na puwersa na may kakayahang baguhin ang mundo para sa ikabubuti. At sina Dandan at An-An, well, hayaan din silang makakuha ng kanilang nararapat. Bawat araw, bawat oras, at bawat minuto ng natitirang buhay. Ang hustisya ay tunay na isang magandang bagay, lalo na kapag ito ay may pangalan, apelido at posisyon ng senior investigador na si Carmen Mengay Garcia. Isang taon pagkaraan, si Mengay ay nasa registration hall ng mga kasalan na nakasuot ng puting damit at hawak ang kamay ni Ignacio Reyes. Pinarehistro nila ang kanilang kasal sa isang maliit na grupo ng mga malalapit na kaibigan at kasamahan. Ang mga saksi ay sina Olgie Ramirez, na naging matalik niyang kaibigan, at ang Assistant Regional Prosecutor. Nais mo ba, Mengay, na maging legal na asawa ni Ignacio? Solemneng tanong ng empleyado ng Civil Registry. Oo, nais ko. Matatag na sagot ni Mengay. Nais mo ba, Ignacio, na maging legal na asawa ni Mengay? Oo, nais ko. Ngumiti ang groom. Idineklara kong kayo ay mag-asawa. Palakpakan, pagbati, mga bulaklak. Talagang masaya si Mengay. Sa tabi niya ay isang lalaki na nagmamahal at gumagalang sa kanya na hindi kailanman maglalakas loob na ipagkanulo siya. Pagkatapos ng seremonya ay nagpunta sila sa restaurant upang ipagdiwang ang kaganapan. Sa mesa ay nagtipon ang mga taong naging tunay niyang pamilya, mga kasamahan na pinahahalagahan ang kanyang profesionalismo, mga kaibigan na sumuporta sa kanya sa mahirap na sandali para sa mga bagong kasal. Ipinahayag ang isang toast ng hepe ng administrasyon para kay Mengay, na nagpakita sa lahat na ang hustisya at katapatan ay hindi walang laman na salita. Lahat ay nagtaas ng baso. Ngumiti si Mengay at iniisip kung paano nagbago ang kanyang buhay sa taong ito. Posisyon ng Assistant Director ng Departamento, respeto mula sa mga kasamahan, matibay na relasyon sa isang karapat-dapat na lalaki, pinansyal na katatagan. At sa kung saan malayo, sa isang correctional colony ng general confinement, naghahatid ng sentensiya ang isang tao na minsan ay naging asawa niya. Nagtatrabaho si Dandan sa paggawaan ng pananahi, tumatanggap ng mga sulat mula sa iilang kaibigan na naiwan niya at marahil ay paminsan-minsan ay naaalala kung gaano siya kahangal na sinira ang kanyang buhay. Hindi rin nakaligtas si An-An. Pagkatapos ng paglilitis, pumunta siya sa isang maliit na bayan kung saan nagtatrabaho ang kanyang tiya sa lokal na pamilihan at paminsan-minsan ay tumatawag sa ina na nagrereklamo sa mahirap na kapalaran. Ngunit wala na gaanong pakialam ang ina. Naiintindihan niya na tama si Mengay sa pagpaparusa sa mga taksil. Ano ang iniisip mo? Mahinang tanong ni Ignacio, habang nakasandal sa asawa, na minsan, ang pinakakakila-kilabot na pangyayari sa buhay ay nagiging pinakamasaya, sagot ni Mengay. Kung hindi ko sana nakita sina Alex at Dandan, kung gayon sa kusina, nabuhay ako sa buong buhay ko sa pandaraya. At ngayon? At ngayon alam ko kung ano ang tunay na pag-ibig, paggalang, katapatan. Hinalikan siya ni Ignacio sa pisngi.
At alam ko rin. Alam ko na sa tabi ko ay may isang babae na hindi kailanman magpapaloko at iyon ang nagpapahalaga sa ating relasyon. Sa gabi, sa kanilang bagong apartment na binili nila ng magkasama, si Mengay ay nasa harap ng salamin, nagtatanggal ng kanyang mga alahas. Sa refleksyon ay nakikita niya ang isang masaya at may kumpiyansa sa sarili na babae na dumaan sa pagtataksil at sakit, ngunit hindi nasira, kundi naging mas malakas. Isang buwan na ang nakakaraan, nakatanggap si Mengay ng sulat mula kay Dandan mula sa bilangguan. Nagsusulat siya tungkol sa pagsisisi, tungkol sa kung paano niya naintindihan ang kanyang mga pagkakamali, humihingi ng tawad. Itinapon niya ang sulat nang hindi man lang natapos basahin. Sinubukan ni An na makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng mga karaniwang kakilala, humingi ng pulong, gustong magpaliwanag, ngunit si Mengay ay matatag. Ang ilang gawain ay walang katwiran, at ang ilang sugat ay hindi gumagaling. Hindi ka ba nagsisisi na naging masyado kang malupit sa kanila? Tanong sa kanya minsan ni Ignacio. Nagsisisi ka ba kapag ikinukulong mo ang mga kriminal? Sumagot si Mengay ng isang tanong. Hindi. Kaya hindi rin ako nagsisisi. Gumawa sila ng krimen laban sa akin, laban sa ating pamilya, laban sa tiwala. Natanggap nila ang nararapat sa kanila, at iyon ang katotohanan. Hindi nakaranas ng pagsisisi ng konsensya si Mengay. Isinagawa lamang niya ang mekanismo ng hustisya na mahusay niyang pinamamahalaan. Si Dandan ay isang manloloko. Si An ay niloloko ang mga kliyente. Tinulungan lamang niya na lumabas ang katotohanan. Ngayon, nakatayo sa harap ng salamin, iniisip ni Mengay na ang buhay ay nakakagulat na naglalagay ng lahat sa lugar nito. Ang mga taksil ay pinarurusahan. Ang mga tapat na tao ay ginagantimpalaan, nanaig ang hustisya. Pumasok sa silid si Ignacio, nakapagpalit na ng kasuotan sa bahay. Humiga sila sa kama. Ngayon, siya ay simpleng minamahal na asawa ng isang karapat-dapat na lalaki. Sa labas ng bintana ay umaalingaw ang gabi sa Makati. Sa kung saan sa syudad ay nagmamahalan at nagtataksilang mga tao, nagtatayo ng mga plano at sumisira ng mga kapalaran ng iba. Ngunit dito, sa kama na ito, sa tabi ng minamahal na lalaki, si Mengay ay naramdaman na protektado at masaya. Ang hustisya ay isang magandang bagay, lalo na kapag ito ay nagtatagumpay, hindi sa teorya, kundi sa tunay na buhay. Lalo na kapag ikaw mismo ang nagbibigay nito. At sa kung saan, sa isang correctional colony, ang ex-asawa ay binibilang ang mga araw hanggang sa paglaya at sa isang malayong siyudad, ang ex-kapatid na babae ay nagbebenta ng gulay sa palengke. Bawat isa ay nakakuha ng kanyang nararapat at si Mengay ay nakakuha ng bagong pag-ibig at isang bagong buhay. Walang ilusyon, walang pagtataksil, walang mga taong itinuring siyang mahina.